Isang hating gabi, isang pagod na binatilyo ang pumarada sa tabing daan, umaasang makapagpahinga ng saglit. Kakaibang katahimikan ang bumalot sa gabi, na para bang ang mismong kadiliman ay nagpipigil ng hininga. Walang babala, isang anino ang bumaluktot mula sa kadiliman, isang mangkukulam, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa malupit na gutom. Lumipad siya patungo sa kotse sa imposibleng bilis. Bago pa man makasigaw ang binatilyo, nagyayalong mga kamay ang bumasag sa pinto at hinila siya papalayo sa kadiliman. Sa isang kisap mata, parehong naglaho, nag-iwan ng wala, kundi ang nanginginig na kotse sa katahimikan. Iniulat ang pagkawala, ngunit wala kahit anong bakas ang natagpuan. Sabi ng ilan, kung dumaan ka sa kalsadang iyon ng hating gabi, maririnig mo pa rin ang mahina at kumakaluskos na mga kuko at isang bulong na nagpapakilabot ng dugo. Kinuha ko siya. Iniulat sa pulisya ang pagkawala ng binatilyo, ngunit hindi na sila muling nakita. Isang linggo pagkatapos, muling nagpakita ang mangkukulam at nakasalubong ang isang mag-asawa na pumarada sa parehong lugar ng hating gabi. Puspusang lumaban ang asawa para iligtas ang kanyang asawa, ngunit sinapawan sila ng mangkukulam, iniwan silang parehong brutal na pinatay. Dahil sa nangyari, pumunta ang mga pulis sa lugar ng insidente. Sila ay nalito dahil walang bakas o ebidensya na natagpuan sa lugar. Alam ko, nakikita mo ang footage sa TV at walang mga saksi na nakakita sa mag-asawa. Matapos na maibalita ang kwento, ang mga pulis at mga miyembro ng iba't ibang relihiyosong sekta ay nagsimulang bumisita sa lugar gabi-gabi. Ngunit inatake sila ng mangkukulam, walang sino man ang iniwang buhay. Sa huli, tanging ang nakakakilabot na hangin ang natira na bumubulong sa kadiliman na para bang may isang hindi nakikitang tahimik na nagmamasid mula sa mga anino. Hindi alam ng mangkukulam na may isang lihim na nagmamasid sa kanya, naghihintay sa mga anino. Gabi-gabi mula nang mawala ang dalagita, ang ama ng batang babae ang hindi nawala ng pag-asa na makamit ang hustisya para sa pagkawala ng kanyang nag-iisang anak na babae. Sa isang hindi inaasahang gabi na walang buwan, sa wakas ay nakita ng ama ang mangkukulam na nagtatago sa mga anino. Pumutok ang galit sa kanya, at walang pag-aatubili, siya'y sumugod. Lumamig ang hangin ng magbanggaan ang bakal at madilim na salamangka. Ang kanilang labanan ay nagpayanig sa katahimikan ng gabi. Ang tawa ng mangkukulam ay naging matinis habang naghahagis siya ng mga alon ng itim na apoy. Sinunog ang lupa at pinuno ang hangin ng amoy ng kamatayan. Ngunit ang ama, na inubos ng kalungkutan at galit, ay nagpatuloy. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pagkabaliw, nanginginig ang kanyang katawan, ngunit hindi nawawasak. Hindi na niya inaalala ang kanyang sariling buhay. Ang kanyang kaluluwa ay namatay na kasama ng kanyang anak na babae. Ngayon, tanging paghihiganti na lang ang nagpapanatili sa kanya, at nanumpa siya na bago matapos ang gabing ito, isa sa kanila ang hindi na muling makakakita ng liwanag. Matapos patayin ng lalaki ang mangkukulam, isang kakaibang kapayapaan ang nagsimulang dumapo sa kanyang isipan. Isang kapayapaang hindi niya naramdaman mula nang mawala ang kanyang anak na babae. Ang sinumpang lugar, na minsang puno ng takot, ay naging tahimik at payapa rin. Mula noong gabing iyon, wala nang ibang masamang nangyari na naiulat doon. Sa pamamagitan ng kanyang paghihiganti, ang ama ay hindi lamang nagbigay ng hustisya sa kanyang nag-iisang anak na babae, kundi nagdala rin ng hustisya sa iba pang mga nagdusa dahil sa mangkukulam at sa mga maaring nasaktan pa niya sa mga darating na gabi. Mga alingaw-ngaw ng hiwaga. Ang paradahan ay nilikha ni Franco Murillo. Espesyal na pasasalamat kay Daisy, Latifa at Liana, 2025 Franco Murillo. Lahat ng karapatan ay nakalaan.